pretend to be my girlfriend in 100 days. Wika ni Garrett sa dalaga na nasa kanyang harapan. Paano kung hindi ako pumayag? Janitress position ang ina-applyan ko. Nagkataon lang na ikaw palang boss dito. Matapang na tugon ni Anne. Alam kong kailangan mo ng pera kaya ka naghahanap ng trabaho. Hindi ko gusto mag-janitress ka. Hindi ko gusto mag-janitress ka rin sa iba. Nakakapagod ang trabahong yun. Narito ka na rin lang. Magkakilala naman tayo at may masasabi na karat. Kailangan ko ng pretend girlfriend. Why not you instead? Mas matapang na ganti ni Garrett. Aaminin ni Anne na tila may kung anong mainit ang humaplos sa puso niya dahil sa tinuran na lalaki. Old habits really die hard, as they say. Ito pa rin talaga si Garrett na ayaw siyang napapagod. Paano kung magkagusto ka na naman sa akin? Imposible. Hindi na ikaw yung tipo kong babae. Natatawang wika naman na lalaki. Paano kung magkagusto ako ulit sa'yo? Muling tanong ni Anne na ikinaseryoso na mukha ng binata. Wala sa usapan na magkagusto ka sa akin dahil pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita. Gusto lang kitang tulungan. Malamig na sagot nito sa dalaga. Fine, mabuti na yung malinaw. Wika ni Anne saka pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. Good. Ito yung kalahati ng pera na usapan natin. Ang kalahati, ibibigay ko pagkatapos ng trabaho. Tandaan mo, kailangan na lagi kang on time at present sa gathering ng family ko. And please, subukan mo na maging sweet sa akin kapag nasa harapan nila. Kailangan na maging makatotohanan ng pagkukunwari mo. Bilang girlfriend ko sa harap nila. Yun lang ba? Mataray na tanong ni Anne dito. Yeah, for now. Maaari ka nang umalis. Hintayin mo na lang ang tawag ko. Wala pa rin ganang wika ng binata rito. Okay. Tanging sagot ni Anne. Tatalikod na sana ito nang pigilan siya ng binata. Sandali lang. Pigil ni Garrett dito. Tumayo siya at naglakad palapit sa dalaga. May nakalimutan ka. Ha? Ano? Nagtatakan tanong ng dalaga. Paglapit ang binata kay Anne, matiim niya itong tinitigan sa mata. Ano? Walang ano-ano ay lumapit ang binata kay Anne at biglang hinapit ito sa baywang, kasunod ng paglapat ng labi nito sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Anne sa ginawa sa kanya ni Garrett. Kasama ba to sa trabaho ko? Halos pabulong na tanong ni Anne dito. Bibigyan kita ng bonus para rito. Nakangiting sagot ni Garrett sa kabinitawan ang dalaga. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Magkita tayo bukas ng umaga. Bili nito. Tango na lang ang naisagot ni Anne, saka tuluyan lumabas sa silid. Nang makalabas ang silid ang babae, marahas na umupo sa swivel chair niya si Garrett, saka malakas na bumuga ng hangin. Kailan ko ba talagang gawin to para lang mapalapit sa iwan? Nagalit ka ba dahil sa ginawa ko sa'yo? Malungkot ang mukha ng binata habang nakatingin sa nakasarado nitong pinto. Ngayong nakita na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Samantala sa labas ng pintuan, kagad na tinawagan ni Anne ang matalik na kaibigan. Tapos na? Oo, at tama ka. Natanggap nga ako. Tinanggap niya ako. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka aayawan nun. Gusto sanang sabihin ni Anne kay Lance na bilang pretend girlfriend in 3 months siya natanggap na trabaho. Pero nagbago ang isip niya. Bahala na. Ang mahalaga, may trabaho na siya ngayon. Nandito na eh. Itutuloy ko na total, hindi naman ganun kahabang 3 buwan. Wika ng dalaga sa sarili habang binubulsa ang cellphone. Sa katuluyan ng umalis sa gusaling yon. Kinabukasan, bakit ngayon ka lang? Tanong ng binata na halata ang pagkairita. Pasensya na, may dinaanan muna kasi ako bago ako pupunta rito. Pagdadahilan naman ito. Bayas, mahalaga pa ba yan kesa sa usapan natin? I'm sorry. Wika ng dalaga habang nakatingin sa binata. Saglitan na patingin si Garrett sa mukha ni Anne na tila nagmamakaawa ang mga mata. Gusto mong patawarin kita? Wika nito na ikinatango naman ng dalaga. Walang nagawa si Anne nang hablutin siya nito palapit at saka hinalikan sa labi. Ano bang trip nito? Nakakahalata na ako panay ng halik nito sa akin Sambit ng dalaga sa sarili. Ngunit ang ipinagtataka niya ay hindi man lang siya nakakaramdam ng inis sa tuwing gagawin iyon sa kanya. Umalis na tayo. Wika ni Garrett matapos humiwalay ang labi nito sa dalaga.
Inalalayan nito makasakay si Ann sa kotse at saka siya sumunod sa loob. San ba tayo pupunta? Tanong ng dalaga habang inaayos ang seatbelt. Kakailanganin mo na susuotin mamayang gabi. Dapat na maging presentable ka sa harap ng mami ko. Paliwanag ng binata habang minamaneho ang sasakyan. Okay, ikaw ang boss kaya bahala ka na. Nakangiting sagot naman ng dalaga. Isang ngiti pa lang ni Ann. Pakiramdam ni Garrett ay nalusaw ng inis na nararamdaman niya kanina. Ganito na ba talaga kalakas ang epekto niya sa akin? Tila kinakabahan siya dahil sa lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. May problema ba? Tanong ni Ann na makita niya na biglang tumahimik ang binata at namumula ang mukha nito. Wala. Tanging sagot ang binata, saka pinaandaran sa sasakyan. Ano ba yan? Para akong teenager sa lagay kong to. Kinagabihan, sa isang 5-star hotel, tumigil ang kanilang sinasakyan. Grabe, dito ba talaga gaganapin ang birthday ng mami mo? Tanong ni Ann. Oo, kaya umayos ka kapag nasa harapan mo na siya ha. Paalala ng binata. Oo na, paulit-ulit. Inis na wika nito, kasabay ang pag-isnab dito. Tila hindi naman makapaniwala ang binata sa inasal ng dalaga. So, tinatarayan mo na ako ngayon. Natatawang sabi ni Garrett, saka bahagyang inilapit ang mukha sa dalaga. Alam mo ba na maaari kitang parusahan sa ginagawa mong yan? Parusa? Oo. Pilyong sagot ito. Anong namang klaseng parusa yan? Kinakabahan at nauutal na tanong nito. Isang halik. Sa bawat maling kilos mo at hindi ko magugustuhan o pananalita. Isang halik ang katumbas kaya mag-iingat ka. Dahil hindi ako magdadalawang isip na lapatan ng halik yung labi mo kahit nasa harapan tayo ng ibang tao. Nakangising paliwanag ni Garrett saka ito inakbayan. Ilang beses na napalunok si Ann dahil sa sinabi nito. Kailangan ko pala mag-ingat. Bulong nito kasabay ang pagbuga ng hangin upang bawasan ang kaba sa dibdib. Habang papasok sila ng hotel, lumalakas naman ang kabang nararamdaman ng dalaga. This is it. Makikita ko ng kilalang pamilya ng mga Griffin. Good luck sa akin. Wika ni Ann sa sarili. Habang naglalakad, nakahawak siya sa braso ng binata. Panay ang pagbati at pakikipagkamay nito sa mga bisita na kanilang nakakasalubong. Pakiramdam ni Ann ay proud na proud si Garrett habang kasama siya. Dahil nang tumingin siya sa mukha nito, nakita niya na nakangiti ito at tila masaya. Nang mapatingin si Garrett kay Ann, nakita niya na pinagmamasdan siya nito. Bakit ka nakatingin? May kung ano ba sa mukha ko? Tanong nito. Wala lang, para kasing ang saya mo. Proud ako dahil ikaw ang kasama ko. Malambing na sagot nito, kasunod ang paghalik nito sa sentido ng babae. Tila kinilig naman si Ann sa paraan ng pagsasabi nito sa kanya. Ito ba talaga ang Garrett na kilala ko? Kakaiba siya ngayon, malambing at sobrang. Hindi alam ni Ann kung ano ba talaga ang tamang salita sa nararamdaman niya ng mga oras na yon. Feeling niya ay safe siya kapag kasama niyang binata, kaya tumigil siya sa paglalakad. May problema ba? Nagtatakan tanong ni Garrett. Nagulat na lamang si Garrett nang bigla siyang yakapin ng babae. Mahigpit at tila ayaw siyang pakawalan. Ann, ano nangyari? May nararamdaman ka ba? Nag-aalala na tanong nito. Bahagyang umiling si Ann. Wala, gusto ko lang gawin to. Pagdadahilan nito, matamis na napangiti si Garrett. Kaya naman gumanti siya ng yakap dito, kasunod ang banayad na paghalik sa noo ng dalaga. Good girl, dahil sa ginawa mo, pinagtitinginan na tayo. Bulong ni Garrett na ikinalaki naman ng mata ng dalaga. Stay still, nariyan na si Mami, nakatingin sa atin. Muling bulong nito. Hindi bumitaw sa pagkakayakap si Ann, bagkus ay tumingala siya at tumingin sa mukha ng binata, at doon nagkasalubungan ang kanilang mga mata. Garrett, iho! Pagtawag na may edad na babae sa binata. Ma'am. Naku naman, sino yung magandang babae na kasama mo? Siya ba yung binabanggit mo sa akin? Masayang tanong nito sa anak. Yes, Mami. Meet my girlfriend, Ann Salvacion. Pagpapakilala nito sa ina. Ann, this is Mom, Claire Griffin. Kumusta po? And happy birthday po. Pagbati ng dalaga kasabay ng pagyakap dito. Ang sweet naman pala ng girlfriend mo, iho.
Ang mabuti pa sumama ka sa akin, iha. Ipapakilala kita sa iba. Nakangiti nitong wika. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga saka sinama si isang grupo ng tao. Napangiti na lang si Garrett na makitang agad na nagkasundo ang dalawa. Hindi nagtagal, muling nagbalik si Ann sa kanya kasamang ina. Akala ko nakalimutan mo na ako. Malambing na wika ng binata kasunod ang pagyakap sa dalaga. Sorry, nalibang kasi kami ni Mami sa pakikipagkwentuhan. Wika naman ni Ann kasabay ng paggiti sa ina ng binata. Ikaw talagang bata ka? Bakit kayo mo lang siya pinakilala sa akin? 5 years na pala kayo magkasintahan. Kunot noon napatingin si Garrett sa dalaga dahil sa tinura ng ina. O sige na, iiwan ko na kayo. Marami pang bisitan dapat kong harapin. Paalam nito sa dalawa. Iha, huwag kang aalis. Babalik si Mami. Asikasuhin ko lang ang ibang bisita. Sige po. Magalang na sagot naman ni Ann dito. Nang makalayo ang ina, hinarap ni Garrett si Ann sa kaniyakap sa baywang. Bakit sinabi mo na 5 years na tayo? Bulong nito. Masama ba? Hindi. Mas masama yung basta ka na lang nawala nun. Natigilan si Ann, nagkatitigan sila. Wala namang ibang dahilan. Patawad, Garrett. Nagulat lang ako sa pagsuway ko sa nanay ko. Binigay kong pagkabirhen ko sa iyo noon kahit mahigpit ang bili ni nanay na huwaga. Hinanap kita, pero sadyang mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. I'm sorry, nalaman ko na lang na inatake sa puso nanay mo nang malaman niyang hindi ka nabirhen. Napapikit si Ann. Yon ang dahilan. Lumayo siya kay Garrett dahil ikinamatay ng kanyang ina ang pagkakaalam nito sa namagitan sa kanila. Masyado kasing relihiyoso ang matanda. Ilan saglit lang ay may narinig na silang may nagsalita mula sa taas ng stage. Nakita nila na naroon ang ina ni Garrett. Masaya itong nagpapasalamat dahil sa pagdalo ng kanyang mga bisita. Ngunit isang anunsyo ang gumulat sa kanila. Nais kong sabihin sa inyo ng aking anak na si Garrett at ang kanyang 5 years na kasintahan na si Ann Salvacion ay ikakasal na. Masayang wika nito. Nagulat ang dalaga sa narinig. Ngunit tila parang normal lang kay Garrett. Masaya pa itong kumakaway sa mga bisita at nagpapasalamat. Garrett, wala sa usapan natin na ikakasal tayo. Gigil na bulong ng dalaga. Ngunit tila walang narinig ang binata. Naramdaman na lang ng dalaga na mahigpit siya nitong hinawakan sa kamay. Pakiramdam ni Ann ay pinagkaisahan siya. Maluloka yata ako sa lalaking to. Ano bang plano niya? Akala ko ba magpapanggap lang bakit may kasalang magaganap? Inis na wika ng dalaga sa sarili, saka tumingin sa binata. Tignan po, at ang saya pa niya, puwisit. Nais nang umalis ni Ann, ngunit hindi naman siya binibitawan ng binata. Huwag mong tatangkay yung umalis. Pabulong nitong wika. As if naman na makakaalis ako. Tignan mo nga pagkakahawak mo sa kamay ko. Pakiramdam ko madudurog na yung buto ko sa kamay. Tila maluluha ang mga mata nito habang nakatingin sa kanyang kamay na hawak pa rin ng binata. I'm sorry. Doon lamang lumuwag ang pagkakahawak ni Garrett sa kanya. I'm sorry, Han. Malambing na hingi nitong muli ng tawad, kasunod ang pagdampi ng halik nito sa kamay ng dalaga. Hindi naman agad nakakibos si Ann dahil sa endearment na ginamit ito. Umalis na tayo dito. Alam ko hindi ka na komportable. Bulong ni Garrett sa dalaga. Tumango naman si Ann dito bilang sagot. Matapos silang magpaalam sa ina, ay agad silang umalis sakay ng sasakyan ng binata. Saan tayo pupunta? Tanong ni Ann nang mapansin na ibang direksyon ang tinatahak nito. Pupunta tayo sa lugar kung saan makakapag-relax ka. Wika nito na may ngiti sa labi. Hindi na umangal pa ang dalaga. Hinayaan na lamang niya ito. Dahil hating gabi na, nakaramdam siya ng antok kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ann. Malambing na wika ni Garrett nang gisingin niya ang dalaga. Dahil masarap ang tulog nito, inabala na lang muna ni Garrett ang sarili sa pagtitig sa mukha ng dalaga. Soon, you will become my beautiful wife, Ann. Pabulong na wika nito, kasunod ang banayad na pagdampi ng labi sa labi ng babaeng minamahal. Nandito na tayo. Unti-unting dumilat ang mga mata ni Ann. Bumungad sa kanya ang nakangiti at gawapong mukha ng binata. Nasaan tayo? Tanong nito nang mapansing nasa ibang lugar sila. Bakit hindi mo tignan sa labas?
Wika nito na itinuro ang labas ng binata na sasakyan. Kaya naman tumingin si Anne sa labas at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nasa tabing dagat sila. Dahil sa tuwa, napayakap at nahalikan niya sa labi si Garrett. Nagmamadali siya lumabas sa sasakyan. Mabilis na hinubad ang suot na heels at hinayaang madama ng kanyang mga paa ang buhangin. Matagal na nang huli ako nagpunta sa ganitong lugar. Wika ng dalaga habang nilalanghap ang preskong hangin mula sa dagat. Bakit? Gano'n na ba katagal? Tanong ni Garrett na sinundan pala ang dalaga. 5 taon na. Sagot nito na tila wala lang sa kanya. 5 taon na? Hindi ba? Oo. Nung araw na magkita tayo sa tabing dagat, hindi na huling araw na nakakita ako nito. Tapat na sagot nito habang minamasdan ang pag-alo ng dagat. Anne, nitong nakaraan 5 taon, nasan ka? Tanong ng binata na lumapit na sa dalaga upang yakapin ito mula sa likod. Ngunit walang sagot na narinig si Garrett mula rito. Tahimik lamang ito at nakatingin sa malayo. Anne, hindi kita pipilitin na sagutin ang tanong ko. Isa lang pakiusap ko. Gusto ko, dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo na akong iiwan. Pakiusap. Malungkot na wika ni Garrett dito. Nanatili lang silang nakatanaw at minamasdan ang pagsikat ng araw habang magkayakap. Nang maihatid ni Garrett ang dalaga sa apartment ito, ay agad din siyang umalis. Kumaway na siya dito saka sumakay na sasakyan. Konting tiis pa, Garrett. Magkakasama rin kayo. Wika ng binata habang nagmamaneho. Hindi maalis ang kanyang ngiti hanggang sa makarating siya sa mansyon. Pagpasok niya, nakasalubong niya ang kanyang ina. Aba, iho, nandito ka na, nasan si Anne? Tanong nito sa anak. Hinatid ko na sa kanila, Mami. Bakit? Dapat dito mo na lang siya pinatulog. Ay, ikaw talagang bata ka. 5 taon mong ipinagdamot sa akin ng mamanugangin ko. Gusto ko mamayang gabi dito mo siya patulugin, ha? Salbahe ka. Inis na wika ng matanda, kasunod ang pagkurot nito sa tagiliran ng binata. Mami, hindi na ako bata. Ba't sumasagot ka pa? Wika nito saka muling kinurot ang binata. Magpapahinga na ako, Mama. Magkikita ulit kami ni Anne mamaya. May lalakarin pa kami para sa kasal. Ikaw talaga, kung hindi pa akong kumilos, hindi mo pa maiisip na pakasalan siya. Patuloy na panenermo nito. Sige na, Mama. Magpapahinga na muna ako. Paalam nito sa ina, saka ito hinalikan sa pisngi. Nang makaakyat ang binata, agad niyang ibinagsak ang katawan sa kama. Kahit napagod ang katawan sa magdamag na pagmamaneho ng sasakyan ay ayos lang. Matagal naman niyang nakasama ang babaeng kanyang minamahal. Lumipas ang 1 buwan. 2 buwan na lang. Wika ni Anne habang nakatingin sa kalendaryo. Nakamarka kung kailan matatapos ang kanilang naging kasunduan. Talaga bang matapos ang 3 buwan ay magkakahiwalay na tayo? Piping tanong ni Anne sa sarili. Ito ang isa sa iniiwasan ni Anne, ang mapalapit na naman kay Garrett. Alam niya sa kanyang sarili na kapag nahulog ng hustong kanyang loob sa binata, ay mahihirapan na siya makipaghiwalay dito, lalo na't napapamahal na ito sa kanya. Akala ko kaya ko, hindi pala. Tuluyan na talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Pag-amin ng dalaga sa sarili. Paano kung ang kasalan ay mauwi lang din sa hiwalayan? Malungkot na tanong niya na tila wala namang pumapasok na kasagutan sa kanyang isipan. Napatigil lang siya sa pag-iisip na makarating siya ng marahan na katok sa pinto. Miss, naghihintay na po si Sir Garrett sa baba ng hagdan. Wika ng isang katulong mula sa labas ng pintuan. Kaya naman isang malakas sa pagbuga ng hangin ang kanyang ginawa upang lumuwag ang nararamdamang pamimigat ng kanyang kalooban. Nang buksan niyang pinto, 2 babae ang naghihintay sa kanya. Ang ganda mo po, Miss Anne. Paginabagay po sa inyong gown na suot mo. Wika ng katulong na talagang humanga sa kanyang itsura. Araw ng kanilang kasal at talagang masayan lahat ng tao sa paligid maliban kay Anne. Magkasamang takot at kaba at samot-saring pangamba ang nasa isip ng dalaga. Si Garrett, naghihintay sa ibaba ng hagdan. Hindi ito mapakali. Pabalik-balik ito naglalakad. Hanggang napatigil lang siya na makitang dalaga na pababa na ng hagdan.
Ang ganda talaga niya. Bulong ng binata sa sarili na talagang humanga sa taglay na kagandahan ni Anne. Garrett, tumutulong laway mo. Wikang biro ng dalaga dito na makababa na ng hagdan. Bakit hindi? Sobrang ganda mo kaya ngayon. Malambing na sagot nito kasabay ang paghapit sa baywang ng dalaga. Tangka niya itong hahalikan nang pigilan siya ng dalaga. Garrett, naghihintay na sila. Pigil niya rito. Fine, babawi ako mamaya sa honeymoon. Muling sagot nito na may malapad ang ngiti. Pilyo ka talaga. Natatawang wika ng dalaga dito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa garden kung saan simple lang ang disenyo ayon sa kagustuhan ni Anne. Kahit ang magarbo ang plano ng ina ng binata, masaya pa rin nilang sinunod ang nais ng dalaga. Pribado, simple, at halos mga importanteng tao lang ang naroon. Nasa kalagitnaan ng seremonyas nang may ibinulong si Garrett sa kanya. Huwag mo na akong iiwan ulit. Wika nito na ikinangiti lang ng dalaga. Marahan at tangulang ang sinagot ni Anne saka mahigpit na hinawakan ng kamay ng binata. Tila napanatag siya sa simpleng sagot na yun ni Anne na lalong nagpangiti sa binata. Matapos ang kasal, agad din na umalis ang dalawa. Doon sila mismo sa bahay ni Garrett maninirahan. Ang naisana ni Garrett ay sa abroad gawin ang kanilang honeymoon, ngunit tumanggi si Anne. Kahit nagtataka, hindi na ito tumutol pa. Makalipas ang 1 linggo bilang mag-asawa, nanatili na lang si Anne sa bahay upang personal na asikasuhin si Garrett. Abala siya sa paglalaba na makarinig ng pagkatok sa pinto. Anong kailangan mo? Tanong ni Anne na tila nag-unahan sa pagtaas ng kilay nang makita ang isang babae naroon na may dalang maliit na aso. Nasaan si Garrett? Nais ko siya makausap. Mataray na wika nito at basta na lamang pumasok sa loob ng kanilang bahay. At sino ka naman? Mataray na rin sagot ni Anne dito. Matapang ka. Alam mo, wala naman akong pakialam kung sino ka. Nandito ka sa pamamahay ko. And for your information, babaeng tila na subsub sa makeup. Ako lang naman ang asawa na lalaking hinahanap mo. Kaya lumayas ka na hanggat napipigilan ko pan sarili ko. Kapag hindi ka pa umalis, manghihiram ka ng mukha sa aso mo. Banta ni Anne dito. Tila nasindak naman ng babae, kaya naman naiiritang umalis ito. Babalik ako para kausapin si Garrett at hindi mo ako mapipigilan. Tignan na lang natin. Inis na wika ni Anne. Kinagabihan, nakauwi na si Garrett. Masaya ito at may dalang pasalubong para sa asawa. Han, I'm home. Masayang pagtawag niya, ngunit walang sumasalubong na Anne sa kanya. Anne? Muling pagtawag ni Garrett, agad siya nakaramdam ng kaba nang hindi pa rin ito sumasagot. Nagmamadali niyang tinungo ang kanilang kwarto. Doon nakita niya na mahimbing na palang natutulog ito. Agad na nawala ang kaba ni Garrett at mabilis na nilapitan ito. Maingat siya na upo sa tabi ng kama at marahan na hinaplos ang pisngi nito. Han. Malambing at halos pabulong ng wika ni Garrett dito, hanggang sa makita niya na marahan ang dumilat ang mga mata ng asawa. Oh, Garrett, nakauwi ka na pala. Wika ni Anne kasunod na mahigpit na pagyakap dito. Ngunit agad ding kumalas sa maalala ang nangyari kanina. Bakit? Nagtatakang tanong nito nang itulak siya palayo at tumalikod sa kanya. Nang lumingon ito sa kanya, isang matalim na tingin ang ipinukol ni Anne dito. Anne, ano ba nangyari? Nakakatakot yung tingin mo. Wika ni Garrett, idinaan niya sa tawan takot na maramdaman na makita ang tingin ito sa kanya. May babaeng dumating kanina, nahanap ka. May dala siyang aso na kamukhang kamukha niya. Wika nito saka muling tumalikod. May dalang aso? Saglit na napaisip si Garrett kung sino ang tinutukoy ng asawa. Agad siya napapikit nang malaman kung sino. Ah, si Anita yun. Anak yun ng isa sa business partner namin. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kahit ako naiirita na sa kanya, kahit sinabi ko na may babae ng iniibig ang puso ko. Nakangiting sabi nito kasunod ang paghalik sa pisngi ng asawa. Huwag mo kong utuin, Garrett. Siguro naging girlfriend mo yun. Ano ka ba naman? Sino magkakagusto sa katulad niya? Para siyang sinubsob sa makeup. Ayoko sa ganong klase ng babae. Ang gusto ko yung katulad mo. Simple, masikaso, mapagmahal at selosa. Wikang biro nito kasunod ang mahigpit na yakap dito.
Huwag mo na siyang isipin. Ako nang bahala sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakalapit dito. Pangako nito. Kahit makalapit pa siya, handa ako na ipaglaban ka. Asawa kita, Garrett. Walang ibang babae na magmamay-ari sa'yo, kundi ako lang. Tandaan mo yan. Wika naman ni Ann, kasunod ang pagtalukbong ng kumot. Han, parang kinilig ako sa sinabi mo. Pwede mo bang ulitin? I-record ko lang. Sige na, please. Malapad ang iting pangaasar nito sa asawa. Ayoko nga, manigas ka muna. Wika nito na nananatili sa ilalim ng kumot. Paano yan? Iba yung naninigas. Pil yung wika nito sa asawa. Ang bastos mo! Sigaw ni Ann dito na nagpatanggal ng kumot upang hampasin ito. Totoo naman kasi, dahil sa sinabi mo, biglang nag-activate yung, alam mo na. Ay, bahala ka nga dyan. Wika ni Ann saka nagmamadaling tumayo upang magtago sa banyo. Ngunit bago pa man niya maisarang pinto, ay naharangan na ito ni Garrett. Wala kang ibang mapupuntahan, mahal kong asawa, kundi dito sa mga bisig ko. Wika nito nang tuluyang makapasok ng banyo. Sinara ni Garrett ang pinto saka pilyon lumapit kay Ann. Ready ka na? Malambing na wika nito habang mahigpit na nakayakap dito. Wala nang nagawa si Ann kundi yan sumuko sa kakulitan ng asawa. Marahan na tumango si Ann saka pinalibot ang mga braso sa leg nito. Sino ba naman ang tatanggi sa katulad ito? Wika ni Ann na tuluyan ang bumigay sa karisma ng asawa. Samantala, sa kabilang banda, may batang lalaki na hinahanap ng kanyang ina. Ninong Jethro, kailan po ba babalik si Mommy? Tanong ni isang bata kay Lance. Malapit na, hayaan mo, mamaya tatawagan ko siya. Ngayon na po, gusto ko po siya makausap. Pangungulit ng bata. Fine. Wika nito na wala nang magawa kundi tawagan ng kaibigan. Hindi nagtagal, agad namang nagring ang nasa kabilang linya. Mukhang abala si mami mo, hindi niya sinasagot yung tawag ko. Oh, sige po, mamaya na lang po ulit. Tila disappointed na wika nito. Lance Rafa Griffin, nagtatrabaho si mami. Huwag natin siya abalahin. Ganito na lang. Subukan na lang natin yung late siyang tawagan bukas. Okay ba yun sa'yo? Sige po, Ninong. Sagot nito na napangiti na lang. Sa kabilang dako, abalang-abala si Ann sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Garrett, alis muna ako. Gusto ko mamasyal at mamimili na rin ako. Halos paubos ang grocery sa pantry. Ayos lang ba? Paalam nito sa asawa. Why not? Kunin mo na lang yung card ko sa wallet. Yun ang gamitin mo. Remember, my money is yours now. Masayang wika nito habang inaayos ang necktie. Thank you, Han. Masayang pasasalamat nito sa asawa. Pwede ko naman sigurong padalhan ng pera si Lance. Sigurado ako na naghihintay na yun sa akin. Uwi ka niya sa sarili. Nagulat na lamang siya na makitang tumawag na pala sa kanya ang matalik na kaibigan. Naku po, ito na nga bang sinasabi ko eh. Uwi ka niya, kaya naman lumabas siya upang tawagan ito. Ilan saglit lang ay kausap na niya ang kaibigan. Sorry, medyo abala lang sa ngayon. Wala namang problema sa akin, Ann. Kaya lang, hinahanap ka na ng anak mo. Pasensya ka na. Subukan kong makauwi dyan by the end of the month. May mga tinatapos lang ako. Paliwanag niya. Ngunit hindi niya sinabi dito na ikinasal siya. End of the month? Pero may mahalaga akong lakad sa weekend. Uwi ka ni Jethro sa kaibigan. Ganun ba? Siya, sige, subukan ko na makauwi dyan. Pasensya na, kung hindi lang mahalaga yung lakad ko, isasama ko si Lance. Ayos lang, Jet. Pakisabi kay Lance na namimiss ko na siya. Sige, makakarating. Matapos ang kanilang naging usapan, ay agad ding tinapos ni Ann, saktong lumapit sa kanyang asawa. Sinong kausap mo? Lalaki ba? Seryoso at walang emosyong tanong nito. Marahan na tumango si Ann, ngunit agad ding nagsalita. Kaibigan ko siya. Baka magkita kami this weekend. Ayos lang ba na magpunta ako sa kanya? Bakit ka pa nagpapaalam sa akin kung kaibigan mo siya? Walang problema. Sagot ni Garrett nang may tiwala dito. Sa tuwa ni Ann ay nayakap niyang asawa at nahalikan sa labi. Malapad namang napangiti si Garrett dahil sa ginawa nito. Mukhang madalas kitang papayagan. Bakit naman? Tanong ni Ann. Para palagi ako may yakap at halik na matatanggap sa'yo. Masayang wika nito saka muling niyakap at hinalikan ng asawa. Weekend na.
Matapos asikasuhin ni Ann ang asawa, agad din siya nag-asikaso. Han, aalis ka ba? Oo, magta-taxi na lang ako. Ayos lang ba na before dinner narito na ako? Wika ni Ann habang sinusuklay ang buhok. It's okay, Han. Baka gabihin na ako mamaya. May meeting ako sa Club Manila. Ganun ba? Gusto mo ba na huwag na akong tumuloy? Nag-aalalang tanong ni Ann. Why? Ayos lang ako. Palagi naman akong ganito noon pa. Ako nga dapat mag-sorry kasi hindi kita mabibigyan ng time this day. My plan is to spend my whole day loving you. Paliwanag naman ito sa asawa, kasunod ang mahigpit na pagyakap dito. Garrett, bago pa man tayo ikasal, alam ko na kung anong klase ng trabaho meron ka. Kaya naiintindihan ko, may ibang araw pa naman para makabawi ka. Malambing na paliwanag din ni Ann dito. Napakaswerte ko na, ikaw ang pinili ko na makasama sa bahay. Bakit? Hindi ba kasama pa ito sa usapan nating dalawa? Seryosong wika ni Ann na ikinatigil ni Garrett. So, iniisip mo na kasama pa ito sa usapan nating dalawa? Wika nito, kasunod ang pagtayo saka umalis ng walang paalam sa asawa. Napabuntong hininga na lang si Ann at saka tinuloy ang pag-aasikaso. Kailangan na niyang umalis dahil panay na ang text ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, kumakatok na siya sa pinto ng isang condo unit. "Mommy!" Sigaw ng isang bata. "Baby boy ko, namiss kita!" Wika ni Ann nang mayakap na mahigpit ang anak. Ay, mabuti naman at tumating ka na. Alis na ako. Wika ng isang binata sa kanya. Ann, before lunch, nandito na ako. Pasensya ka na. Ano ka ba? Ayos lang. Ako nga nahihiya sa'yo kung pwede ko lang siyang isama gagawin ko eh. Paliwanag nito. "Mommy, sama ako sa'yo." Lambing nito sa ina. "Sorry baby, hindi pwede eh. Maybe next time kapag nakakuha ko ng tiyempo na isama ka." Nakita ni Ann ang lungkot sa mukha ng anak kaya niyakap niya ito. "Kung maaari lang kitang isama anak." Malungkot na ring wika nito sa anak. Nang makaalis ang matalik niyang kaibigan, inasikaso na ni Ann ang anak. Inilaan niya ang araw na yon sa pakikipaglaro at pag-aalaga sa anak. Nang makabalik si Jethro, nakatulog ng anak ni Ann. Hindi na siya nagpaalam upang hindi ito magising. "Jet, ikaw nang bahala sa kanya ha." Ann, bakit hindi mo pa kasi sabihin sa ama niya? Kaysa ganito kayo mag-ina. "Hindi pa ito ang tamang panahon, Jet. May mga bagay pa akong dapat siguraduhin bago ko siya ipakilala kay Garrett." Ann, kailangan niya ng ama. Darating din ang panahon na hahanapin at magtatanong na siya tungkol sa kanya. "Alam ko. Sa ngayon, kailangan ko muna siyang itago. Ayoko muna malaman ni Garrett na nagbunga nangyari sa aming dalawa." Malalaman din yan tungkol sa anak mo. Makapangyarihan na lalaking yun. "Bahala na." Tanging sagot ni Ann sa kaibigan, saka malakas sa bumuntong hininga. Nang makabalik si Ann, laking gulat niya na makitang naroon na si Garrett. Nasa kusina ito at nagluluto. "Han, akala ko ba may gagabihin ka ngayon?" Tanong nito kasunod ang pagyakap nito mula sa likod. Abala si Garrett sa paghihiwa ng kanyang mga lulutuin nang dumating ang asawa. Maaga lang natapos yung meeting kaya naisip ko na umuwi na. Plano ko sanang sorpresahin ka kaya lang dumating ka na. Wika nito. Itinigil muna niyang kanyang ginagawa saka siya humarap sa asawa. "Well, na-surprise naman ako kasi nakita kita dito sa kusina at abala. Hindi ko alam na marunong ka pala magluto." Wika ni Ann, matapos ipalibot ang braso sa leeg ng asawa. Nito nakaraan 2 taon, inaral ko talaga ang pagluluto para sa'yo. Dahil nais ko na mapagsilbihan ka. Ang sweet naman ng asawa ko. Baka naman ginawa mo na yun sa ibang babae. No, ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala akong ibang babae na hinawakan, hinalikan at niyakap ng ganito. "Bakit?" Seryosong tanong ni Ann. Anong bakit? Isa lang naman ang dahilan kung bakit ko ginagawa to, Ann. Yun ay dahil mahal kita. Wala akong ibang babae na minahal at pinagsilbihan ng ganito kundi ikaw lang. Matapat na sagot ito. Kasunod ang pagdampi ng labi nito sa asawa. Hindi malaman ni Ann kung matutuwa ba siya dahil sa mga narinig mula sa asawa. Mahal pala niya ako. Ito na ba ang tamang pagkakataon para ipagtapat sa kanyang tungkol kay Lance? Tanong niya sa sarili. Huminga muna siya ng malalim saka tumingin sa mga mata ng asawa. "Garrett, may ipagtatapat din sana ako sa'yo." Ano yun? Kunot na noon sagot ito. "Nung araw na makita kita sa lobby ng hotel at inalok mo ko na maging girlfriend mo, sasabihin ko sana sa'yo na
Naputal ang sasabihin nito na may biglang tumawag sa kanya. Wait lang, sasagutin ko muna to. Nakangiting wika niya sa asawa at saka lumabas ang kusina. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa saka sinagot ang tawag. Hello? Ann, hinahanap ka ni Lance. Wika na nasa kabilang linya. Ganun ba? Sige, kakausapin ko. Wika ni Ann nang malaman na hinahanap siya ng anak. Mommy, I miss you. Wika nang nasa kabilang linya. Lance, babe, don't worry. Uuwi ako ulit dyan kapag nakahanap ako ng chance, okay? Paliwanag niya sa anak. Na makapagpaliwanag sa anak, agad din natapos ang kanilang usapan. Pagbalik niya ng kusina, agad siyang lumapit kay Garrett at muling yumakap dito. Tapos na, kumain na tayo. Nakangiting wika nito. Tapos na rin ako magluto. Wika ni Garrett na muli na naman naging seryoso ang mukha. Habang kumakain, pansin ni Ann na tahimik lang ito. Han, bakit ang tahimik mo? Wala, may iniisip lang ako tungkol sa negosyo. Seryoso nitong sagot. Ang mabuti pa pagkatapos natin kumain, magpahinga ka na. Ako nang bahala magligpit at maghugas ng mga ito. Anya saka matamis ng ngumiti. Ngumiti na lang din si Garrett sa kanila ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos silang kumain, nauna nang nagtungo si Garrett sa kanilang silid. Ano ka nangyari sa kanya? Tanong niya saka pinagkibit-balikat na lang ang nangyari. Ipinagpatuloy na lamang ni Ann ang kanyang ginagawa. Sa silid, hindi matahimik si Garrett at panay ang lakad. Sino bang Lance na yun? Bakit kailangan siyang puntahan? At bakit baby ang tawag niya dito? Mga tanong na hindi maalis sa isip ni Garrett. Hindi sinasadya narinig pala niya ang mga sinabi ni Ann habang may kausap sa cellphone. Kinabukasan, maagang umalis si Garrett. Hindi na niya ginising ang asawa. Bumalik na lamang siya dito sa katahimik na lumabas ng silid. Ang hindi alam ni Garrett ay gising na si Ann at pinakikiramdaman lang ang kanyang kilos. Nang makalis ito, agad na tumayo si Ann at sumilip sa bintana ng kanilang silid at nakitang paalis na ang sasakyan ng asawa. Nakaalis na siya. Pupunta ako ngayon kay Lance. Nangako pa naman ako sa kanya na mamamasyal kami. Wika niya. Kaya naman mabilis na kumilos si Ann. Sa opisina ni Garrett, alamin mo kung saan pumupunta ang asawa ko at kung sino ang nakakasama niya. Utos si Garrett sa kanyang sekretarya. Agad naman itong umalis matapos marinig ang utos ito. Di talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang Lance na yun sa buhay ng asawa ko. Galit na wika ni Garrett. Samantala, Lance! Masayang pagtawag ni Ann sa anak. Mommy! Ang baby ko, pasensya ka na kung hindi nakapagpaalam si mama kahapon ha. Kailangan ko na kasing bumalik agad sa trabaho. Paliwanag dito sa anak. Ayos lang, Mami. Ang mahalaga, nandito ka na. Masaya naman sagot nito sa ina. Ann, lumakad na kayo mag-ina. Hindi ako makakasama sa inyo ngayon dahil may mga reports pa akong tatapusin ngayong araw. Paliwanag naman ni Jethro. Walang problema. Nang makaalis sila mag-ina, isang mag-anak ang kanilang nakasalubong. Mommy. Bakit? Tanong ni Ann sa anak at napansing biglang lumungkot ang mukha nito. Kailan ko po ba makikilala si Daddy? Malungkot na tanong nito sa ina habang sinusundan ng tingin ang mag-anak. Nakita ni Ann kung gaano kasabik si Lance na makilala na ang kanyang ama. Kaya naman kinausap niya ito. Gusto mo na ba siya makilala? Mabilis at tumungo si Lance na agad na nagbago ang reaksyon ng mukha. Naging masaya at tila excited na ito. Pangako, sa birthday mo isasama ko ng daddy mo. Wika nito sa anak. Yay! Masayang nagtatalon si Lance dahil sa sinabi ng ina. Matapos ang kanilang usapan, ipinagpatuloy na nila ang kanilang pamamasyal. Sa opisina ni Garrett, Sir, nandito mga litrato na nakuha kanina. Nakita na umalis si Mrs. Ann at pumasok sa isang kondo. May kausap na lalaki at isang bata. Nagtanong-tanong kami tungkol sa kanila. Matagal na nakatira ang mga yun sa condo unit na yun. Pero hindi sila masyadong kilala. Mukhang sinadya na itagong identity nila. At ito naman po ang bank account ng asawa mo. Basta rito, nagpadala siya ng malaking pera sa isang nagangalan Jethro. Alamin mo kung sino sila sa buhay ni Ann. Ann, ano bang klaseng lihim ang itinatago mo sa akin? Sino si Jethro at Lance sa buhay mo? Tanong ni Garrett sa sarili. Kinagabihan,
Halos tapos na magluto si Anne nang dumating si Gareth. Han, mabuti naman at nakauwi ka na. Ang mabuti pa maupo ka na rito para makakain na tayo. Pag-aaya ni Anne sa asawa. Upang hindi maghinala ang asawa, matamis siyang ngumiti dito saka masuyong humalik sa labi nito. Kumusta naman ang mag-aapon mo? Tanong niya rito. Ito, ayos lang. Nakipagkita lang ako sa isang kaibigan. Namimiss ko na kasi siya eh. Sobra naman yata ang pagkamiss mo sa kanya. Parang kahapon lang nagkita na kayo. Wika ni Gareth na tila may kalakip na selos sa sinabi nito. Best friend ko kasi siya at siya lang ang inaasahan ko noon, lalo na kapag walang-wala ako at kailangan ko ng tulong. Sagot ni Anne na may katotohanan naman. Ganun ba? Kapag may libre akong araw, dalawin natin siya para naman makapagpasalamat ako sa kanya at sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa'yo. Ha? Huwag na, abalayin sa trabaho eh. Pagpapalusot nito. Sigurado ka ba? Pakiramdam ko kasi kailangan ko siya makilala. Bukas, punta natin siya. Pagpupumilit ni Gareth. Nais niya makilala ang sinasabi nitong kaibigan. Tila nagulat si Anne sa sinabi ng asawa, kaya agad naman niya itong kinontra. Han, saka na, sasabihin ko muna siya, hindi ko pa kasi nasasabi sa kanya na ikinasal na ako. Baka magulat siya, ayos lang ba? Kinakabahang wika niya sa asawa. Kung ipagpapatuloy ni Gareth ang ganito, baka mapaagang pagkikita nila mag-ama. Wika niya sa sarili. Ikaw ang bahala. Sabihan mo ko kapag nasabi mo na sa kanya para naman makapaganda ako ng pangregalo sa kanya. Sagot naman ni Gareth. Kung bomba kayang iregalo ko sa visit na yun. O kaya alak na may lason para naman wala na akong kaagaw kay Anna. Wika ni Gareth sa sarili. Gigil na gigil ito at tila nais nang manakit sa sobrang selos dito. Nakahinga na maluwag si Anne sa naging sagot ng asawa, ngunit kitang-kita niya na tila galit ang mukha nito at mahigpit ang pagkakahawak sa kutsara. At talagang pinoprotektahan niya na magkita kaming dalawa. Wika ni Gareth sa sarili. Napalingon lang siya na marinig niyang asawa. Han, ayos ka lang ba? Bakit parang galit ka? Ha? Hindi, may iniisip lang akong iba. Pagdadahilan nito. Ganun ba? Para kasing galit ka? Hindi, sige na, kumain na tayo. Pagbabago niya sa usapan. Grabe, nagsiselos na ba ako sa lagay kong to? Kumalma ka lang, Gareth. Darating ang araw na makakatikim sa akin ng bugbog ang lalaking yun. Wika niya sa sarili. Nang matapos silang kumain, magkatulong silang nagligpit at naghugas ng kanilang pinagkainan. Mauna ka nang umakyat at maligo ka na, pagkatapos ito susunod na ako. Wika ni Anne sa asawa. Agad naman tumalima si Gareth. Na makapasok sa kwarto, ay agad siya nagubad at pumasok ng banyo. Matapos niyang maligo, saktong paglabas niya, nakita niya nakadapa na si Anne sa kama at mahimbing nang natutulog. Nakatulog na siya nang hindi man lang nagpalit ng pantulog. Wika ni Gareth. Kaya naman kinuha niya ang damit pantulog nito saka maingat na binihisan. Nang matapos ay kinumutan niya ito at masuyong hinalikan sa labi. Ana, tandaan mo na akin ka lang. Walang ibang lalaki nagmamay-ari sa'yo kundi ako lang. Bulong niya rito, kasunod ang paghiga sa tabi nito. Kinabukasan, sa opisina ulit ni Gareth. Sir, umalis ulit si Mrs. Anne. Papasundan ko po ba siya? Sige, alamin niyo kung saan siya pupunta at kapag doon na naman siya magtutungo, agad niyo akong sabihan. Hindi ko na palalampasin ang araw na ito nang hindi natuturuan ng lalaking yun. Utos si Gareth na agad na sinunod ng kanyang sekretarya. Samantala, Anne! Pagtawag ni Jethro sa kaibigan kasabay ang pagkaway dito. Mommy! Masayang wika naman ang batang silan sa ina. Jet, Lance! Pagtawag din ni Anne na makita mga ito nakakalabas lang ng main entrance ng building. Ang eksenang yon ang nakita ni Gareth. Kuyom ang mga kamay at halatang pinipigilan ng galit. Gusto niya sugurin na lalaki, ngunit pinigilan niyang kanyang sarili. Sir, hindi niyo po ba kakausapin si Mrs. Anne tungkol dito? Hindi na. Malinaw naman na ginamit niya lang ako. Pera lang habol niya sa akin. Wika niya. Pero bakit ganun? Ibang pakiramdam ko na makita kong batang yun. Anya. Umalis na tayo. Utos niya sa kanyang sekretarya na mabilis namang pinaandar ang sasakyan palayo. Mommy, today is my birthday. Nag-promise ka na papakilala mo na ako kay Daddy. Oo anak, ready ka na ba makilala siya? Yes po! Masayang sagot ni Lance sa ina.
Jet, salamat sa pag-alaga sa kanya habang wala ako Matagal na tayo magkaibigan. Alam mong hindi kita kayang pabayaan. Para na kitang kapatid. Kaya wala na sa akin ang pag-alaga sa batang to. Naway alagaan kay ni Garrett, higit pa sa pag-alaga ko sa inyong mag-ina. Mahal ko si Garrett. At sigurado ako na matutuwa siya kapag nalaman niya na ang cute na batang ito ay anak niya. Hindi ba, Baby Lance? Wika ni Ann sa anak, kasabay ang pagpisil nito sa pisngi ng anak. Siyempre naman po. Alis na tayo, Mami. Gusto ko na po makita si Daddy. Pagpupumilit nito sa ina. Wala naman nagawa si Ann kundi sundin ang anak. Matapos makapagpaalam ang magkaibigan, ay agad silang sumakay ng taxi patungo sa kanilang bahay. Gabi na makauwi si Ann at ang anak nito. Tulog na si Nance kaya naman binuhatan niya ito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Garrett nakaupo sa sahig, may hawak na alak at tila lasing na ito. Bakit siya nag-inom? Paano ko ngayon papakilala sila sa kanya kung ganyan ang itsura niya? Ano ba yan? Inis na wika ni Ann. Upang maasikasong asawa, inihiga muna ni Ann ang anak sa kama nilang mag-asawa. Dito ka muna anak, aasikasuhin ko muna ang daddy mo. Inayos niya ang higa ng anak sa katinungong asawa. Garrett, mahinang pagtawag niya rito. Ann, nakauwi ka na. Wika ni Garrett at ang kantatayo ngunit agad ding natumba dahil sa kalasingan. Bakit ka ba uminom? May surprise pa naman ako sa'yo tapos naglasing ka naman. Surprise? Oo, na-surprise ako. Kitang-kita kung gaano kakasaya nung kasama mo sila. Wika ni Garrett. Nakayuko ito habang hawak pa rin ang bote ng alak. Ano sinasabi nito? Nagtataka na tanong ni Ann sa sarili. Ann, alam mo kung gaano kita kamahal. Ipinakita at pinaramdam ko yun sa'yo. Pinakasalan kita at binigyan lahat ng gusto mo kahit ang sarili ko ibinigay ko na sa'yo. Wala akong tinirap para sa sarili ko. Ganon kita kamahal, Ann. Pero bakit mo to nagawa sa akin? Hindi kita maintindihan, Garrett. Ano bang ibig mo sabihin? Niloko mo ko. Ginamit mo lang ako dahil sa pera. Pag ano bang kailangan mo, ibibigay ko kung yun ang ikaliligaya mo. Kaya kong ibigay ang buong mundo sa'yo. Pagpapatuloy nito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo nasasabi ang bagay na yan sa akin. Ano ba nagawa ko para magkaganyan ka? Nakita kita kanina. Nakipagkita ka sa isang lalaki. Siguro anak niyong batang kasama niyo kanina. Ana, tatanggapin kong anak mo basta hiwalay mo lang lalaking yon, please. Huwag mo kong iiwan ulit. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung mawawala ka na naman sa buhay ko. Ayoko na mabuhay sa lungkot at pangungulila sa'yo. Matiim na nag-isip si Ann kung ano ba ang mga sinasabi ni Garrett sa kanya. Hanggang sa naisip niya ang pagkikita nila ni Jethro upang sunduin ang anak. Kung ganon, sinundan mo ko. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Inis man siya ngunit kailangan niyang asikasuhin ito. Palalampasin ko ngayong gabi ang mga ginawa mo. Bukas tayo mag-uusap. Wika niya rito na wala ng malay dahil sa kalasingan. Dahil hindi niya ito kayang buhatin, tinawagan niya ang sekretarya nito at isa sa mga guard nito. Sige, ihiga niyo siya dyan sa kama niya. Wika niya sa dalawang lalaki. Nang maihiga nila, nagkatinginan ng dalawa na makita nilang isang bata na mahimbing nang natutulog sa kabilang gilid ng kama. Ma'am, sino po ang batang yan? Tanong ng sekretarya ng asawa. Anak namin yan. Siya si Lance Rafa Griffin. Siya naging bunga ng kapusukan namin 5 taon na nakakalipas. Daniel, siguradong intusan ka ni Garrett na paimbestigahan ako. At huwag mong ipagkakailayon. Sabihin mo, ano mga sinabi mo sa kanya? Kaya naman nag-umpisa na magsalita si Daniel kay Ann. Sinabi niya rito ang lahat ng impormasyon na nakuha niya simula kay Jet hanggang sa pera na ipinapadala niya sa anak. Iyon lang ba? Opo, pasensya na maman. Sumusunod lang po ako sa utos si Sir Garrett. Hingi nito ng paumanhin. Sige na, makakaalis ka na. At kung ano man ang napag-usapan natin ngayon, sa atin lang dalawa. Kapag nalaman ko na sinabi mo to sa kanya, ako mismong bubugbog sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Maautoridad na wika nito. Opo, masusunod po. Sagot naman ito. Mas nakakatakot palang magalit si Maman kaysa kay Sir Garrett. Wika nito sa sarili habang palabas ng silid. Ganun pala. So dahil sa selos mo ginawa mong paimbestigahan ako, napagkamalan mo panlalaki kung matalik kong kaibigan at ang sarili mong anak. Humanta ka sa akin.
Ako ngayon na magpaparusa dahil sa ginawa mo. Wika ni Anne na magkakross ang braso sa dibdib. Nang gabing yon, nagbuo ng plano si Anne habang pinupunasan ng lasing na asawa. Kinabukasan, nagising si Garrett na masakit ang kanyang ulo at nagulat pa siya dahil nasa loob na siya ng kanilang silid. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang batang kanyang katabi. Sandali, sinong batang ito? Hindi ba ito yung batang kasama ni Anne kahapon? Oo, siya nga. Ngayong gising ka na. Kailangan nating mag-usap. Matapang na wika ni Anne sa asawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Garrett kay Anne. Iba siya ngayon. Ano ba nangyari kagabi? May mga nasabi ba ako sa kanyang masama kaya siya galit ngayon? Tanong ni Garrett sa sarili habang inaalala ang mga nangyari. Naupo si Anne sa gilid ng kama, saka seryosong tumingin sa asawa. Bakit ganyan ka makatingin? Kailangan ko bang sabihin kung bakit? Hindi na nakasagot pa si Garrett dahil alam niya kung bakit. Nilingon niya ang bata sa kanyang tabi, saka tumingin kay Anne. Ano? Tatanungin mo kung sino siya? Birthday ng batang yan kahapon at nangako ako na ipapakilala ko na siya sa daddy niya. Ana, sino bang batang to? Kinakabahan na tanong ni Garrett. Pakiramdam niya isasabog ang dibdib niya sa kaba. Siya si Lance Rafa Griffin. Anak ko siya. At anak mo rin. Siya naging bunga na nangyari sa atin 5 years ago. It means... Oo, Garrett. Ikaw ang ama ng batang yan at ang taong pinagselosan mo ay ang ninong niya at best friend ko na si Jethro, ang nag-iisang tao na tumulong sa amin. At ang pera na pinapadala ko sa kanila ay pantustos sa pangangailangan ni Lance. Nag-aaral na siya kaya kailangan ko ng pera. Ngayon ang alam mo na, aalis na kami. Sandali. Kung akong ama niya, hindi ba dapat dito kayo? Bakit kayo alis? Garrett, walang kwentang pagsasama na mag-asawa kung wala silang tiwala sa isa't isa. Aalis na kami dito at huwag mong tatangkaing pigilan ako. Banta nito. Ana, pag-usapan na muna natin to, please. Huwag ka na magalit. Pakiusap, huwag kayong umalis ng anak natin. Too late, Mr. Griffin. Nakapagpasya na ako. Seryoso pa rin sagot ni Anne. Napatigilan sila sa pagsasalita nang makita nilang gising ng kanilang anak. Mommy, nasan si Daddy? Tanong nito na kinukusot pa mga mata. Nandito ang daddy mo. Mag-hi ka na sa kanya dahil aalis na tayo. Ana, please don't do this. Mommy, Daddy, nag-aaway ba kayo? Para kayong bata. Wika nito sa kanyang magulang, saka tumayo mula sa kama at tinungo ang banyo. Narinig mo yung sinabi ng anak mo. Parang ikaw lang kung magsalita. Natatawang wika ni Garrett. Ano nakakatawa? Mataray na wika ni Anne. Iniwan nito ang asawa at sinundan ng anak. Naiwan naman na pangiti si Garrett. Masaya siya dahil anak niya ang cute na bata na nakita niya. Kaya pala iba yung pakiramdam ko nung nakita ko siya. Ano ko palang batang yun? Tila nais tumalon ni Garrett sa tuwa dahil sa nalaman. Kaya naman tinawagan niyang ina. Garrett, linawan mo nga sinasabi mo? Uwi ka ng ina ni Garrett. Mami, may apo ka na. Masayang balita nito sa ina. Bakit? Buntis ba si Anne? Tila excited na tanong naman ito. Ang mabuti pa, pumunta ka na lang dito. Ipapaliwanag ko kapag nandito ka na. Bilisan mo, Mami. Tulungan mo akong pigilan na mag-ina ko na. Aalis sila dito sa bahay. Sige, pupunta na ako dyan. Kausapin mo muna siya hanggang sa makarating ako. Anito, saka nagmamadaling umalis. Hana, pakiusap. Mag-usap muna tayo. Alam ko mali ang nagawa ko. Kahit anong gagawin ko, huwag lang kayo umalis sila dito sa bahay. Pakiusap ni Garrett. Mommy, maawa ka na kay Daddy. Huwag na tayong umalis dito. Malulungkutan naman siya kapag iniwan ulit natin siya mag-isa. Uwi ka ng anak nila, saka yumakap sa ama. Huwag kang mag-alala, Daddy. Si Mami na lang palisin natin. Total, siya naman ang may gustong umalis eh. Ba't ang batang ito? Nagkita lang kayo ng daddy mo, pinagpalit mo na ako sa kanya. Manang-mana ka sa tatay mo. Singhal ni Anne sa anak. Natawa naman si Garrett dahil sa inasal ng anak. Ngunit kahit kakampi niya ito, kailangan niya itong sabihan. Anak, mahalagang mami sa pamilya. Hindi tayo matatawag ni isang pamilya kung wala ang mami. Sa bagay, walang magluluto, maglilinis, maglalabat, magpapaligo sa akin kung wala si Mami. Dagdag ng bata. Kaya kumbinsin natin si Mami na huwag nang umalis. Bulong nito sa anak.
Kung gusto mo, Daddy, kulong natin si Mami sa kwarto para di siya makalis. Suggestion ng bata na ikinatawa ni Garrett. Hindi ka ba takot sa mukha ng mami mo? Tignan mo, galit siya. Natatawan tanong nito sa anak. Hindi po, kasi alam ko love na love ako ni Mami. Hoy, nandito lang ako sa harap niyo mag-ama. Naririnig ko yung bulungan niyo. Ayos kayo pinagtutulungan niyo ako. Galit na wika ni Ann habang nakaupo sa mahabang sofa. Ann, manatili na kayong dalawa ni Lance dito sa bahay. Ako na lang aalis. Ayoko kasing mag-isip kung saan kayo mananatili kung alis kayong dalawa dito sa bahay. Doon na muna ako kay Mami. Ayoko nga. Si Ann at ang apo ko na lang ang isasama ko sa mansyon. Ikaw maiwan dito. Boses mula sa pintuan. Mami, wika ni Ann, saka ito lumapit sa biyanan. Tumawag ako kay Ann kanina. Sa akin muna sila. Ayusin mo muna yung ginawa mong problema. Nakanda na ba mga gamit niyo? Tanong nito. Tumango si Ann dito, saka tinawag ang anak. Nag-aalangan man ay sumama pa rin ito sa ina. Kung nais mo na makita sila, ikaw magpunta doon. Mas gusto ko sila makasama kaysa sa'yo. Sawa na ako sa mukha mo. Wika ni Claire sa anak. Natatawa na lamang si Garrett sa ina. Ang mahalaga, magkasundo sila ni Mami. Hindi ako mangangamba kung aalis sila dito sa bahay dahil siguradong sa mansyon sila uuwi. Bago umalis ang kanya mag-ina, yumakap muna na mahigpit si Garrett sa anak. Ibabalik ko kayo dito sa bahay kapag naayos ko ng problema namin ni Mami, okay? Sa ngayon, ikaw na muna magprotekta sa kanya. Alagaan mo rin ang lola mo, Bili nito sa anak. Yes, Dad. Gusto kita makasama pero di ko pwedeng iwan si Mami. Pangako mo sa akin na magbabati na kayo ni Mami, Wika ni Lance sa ama, kasunod ang mainit na yakap dito. Pangako. Sagot ni Garrett sa anak. Masakit man ngunit kailangan muna niyang magparaya upang hindi lumala ang away nilang mag-asawa. Ann. Pagtawag ni Garrett sa asawa, ngunit hindi siya nito tinapunan ng tingin. Napabuntong hininga na lamang siya saka kumaway sa anak na papalabas ng pinto. Nakarating na sila ng mansyon na mag-ina. Agad silang inasikaso ng mga katulong. Naupo muna sila sa mahabang sofa upang makapagpahinga. Ann, alam kong padalos-dalos ang kilos ang anak ko. Naway maayos ng hindi niyo pagkakaintindihan. Wika ni Claire, kasunod ang paghawak sa kamay nito. Mami, mahal na mahal ko si Garrett. Pero sumama talaga ang loob ko sa ginawa niya. Ayoko mawala siya sa akin, lalo na ngayon na masusundan na si Lance. Agad na nanlaki ang mga mata ni Claire sa nalaman. Buntis ka? Naku naman, magandang balita yan. Mukhang kailangan ko nang ayusin ang bakanteng silid para sa bago kong apo. Sabi nito. Salamat, Ann. Dahil sa iyo, muling mabubuhay ang mansyon na ito. Dahil sa mga munting anghel na dinala mo dito. Napangiti na lang si Ann sa sinabi ng biyanan. Nais ko muna pong magpahinga. Paalam niya rito. Nasa taas ang silid niyo, Ann. Doon ka magstay sa kwarto ni Garrett. Yun ang silid niyo mag-asawa. Ako nang bahala sa apo ko, makikipaglaro na muna ako sa kanya. Masayang wika nito. Kayo pong bahala. Sagot naman ito. Pagpasok ni Ann sa silid ng asawa, agad niyang naamoy ang pabangong gamit ito. Dahil doon, hindi na napigilan ni Ann ang mapaluha. Nahiga siya sa kama ng asawa, saka niyakap ang gamit itong unan. Miss na kita. Wika niya, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Ikaw kasi Anya, habang mahigpit ang pagkakayakap sa unan. Gabi nang magising si Ann, agad siya nakaramdam ng gutom, kaya naman lumabas siya ng silid upang tunguhin ang kusina. Pagbaba niya sa hagdan, nakarinig siya ng tawanan. Nang makababa, nakita niya si Garrett kasamang anak. Naglalaro ang mga ito. Nang mapansin siyang papalapit ang biyanan. Ann, mabuti naman at gising ka na. Ang mabuti pa kumain na tayo. Kadarating lang ni Garrett, kaya dito ko na siya pinagapunan. Masayang wika nito, saka tinawag ang batang si Lance. Apo, mauna na tayo. Hayaan na muna natin mag-usap ang mami at daddy mo. Wika nito, sabay tingin kay Garrett. Ayusin mo yan. Wika nito. Tumango lang si Garrett sa kamarahan na lumapit sa asawa. Ann, galit ka pa? Tanong nito na may lambing, ngunit hindi sumasagot si Ann. Nananatili lang itong tahimik at hindi kumikibo. Ann, para sa'yo.
Wala ba talagang kapatawaran ng ginawa kong pagkakamali? Ngunit wala pa ring tugon. Hindi ako susuko. Babalik ako mamaya para makita kayo muli ni Lance. Ano man ang kailangan mo, iutos mo sa mga katulong. Aalis na ako. Paalam nito. Tangkasa ng hahalik si Garrett sa pisngi nito, ngunit umiwas lang ang asawa. Malungkot na umalis si Garrett. Habang naglalakad ito palabas ng mansyon, malungkot na nakatingin si Ann dito. I'm sorry, Garrett. Wika sa sarili ni Ann. Abala na sa pagkain si Ann nang lapitan siya ng anak. Mami, magkagalit pa rin ba kayo ni Dad? Niyakap ni Ann ang anak saka pinaupo. Huwag ka mag-alala, anak. Alam kong gustong-gusto mo na makasama siya at ganun din ako, kaya patatawarin ko ng daddy mo. Tulad mo, miss ko na rin siya. Nakangiting wika ni Ann sa anak. Sa sobrang saya ni Lance ay napatakbo ito sa kanyang lola. Ann, tama bang sinabi ni Lance? Opo, Mami. Siguro naman, alam na niya ang pagkakamali niya. Gusto ko siya sorpresahin. Pupuntahan ko siya sa opisina niya. Sasabihin ko na rin sa kanya na buntis ako. Masayang sagot nito sa biyanan. Sa opisina ni Garrett, abala siya sa pagbabasa ng isang papeles ng isang babae ang pumasok. Babe! Anong ginagawa mo rito? Seryoso at galit ang reaksyon ng mukha ni Garrett. Miss na kita eh. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Mag-date tayo. Anita, are you kidding me? Alam mong kasal na ako. And so, I like you and you know me. Kaya kitang agawin sa asawa mo. Maarteng wika nito. Subukan mo. Gusto mo na bang magpalit na kayo ng mukha ng aso mo? Pagbabanta ng isang babae mula sa pintuan ng opisina ni Garrett. Ann, bakit nandito ka? Wika ni Garrett na mabilis sa tumayo at lumapit sa asawa. Mabuti nga tagpunta ako dito. Talagang pinuntahan mo pa si Garrett dito? Gigil na wika ni Ann habang hawak siya ni Garrett sa bewang. Nice to see you again. Maarting wika nito habang tinitignan si Ann mula ulo hanggang paa. Hoy, misa mo ka na subsob sa makeup. Hindi ba't kabastusan ang pagtingin ng ganyan sa kapwa? Wika ni Ann dito na tinaasan na rin niya ng kilay. Kilala mo na siguro ako at hulang beses ko na rin tong sasabihin sa'yo. Akin lang ang asawa ko. At kung ipipilit mo pa rin ang kakatihan ng katawan mo sa asawa ko, ako mismong kakalaykay ng katawan para maalis yung kaharutan mo. Inis na inis sa sigaw ni Ann na halos makakuha na ng atensyon sa opisina ng asawa. Habang si Garrett naman ay napapangiti dahil tinotoo ng asawa na ipaglalaban siya nito. Ang talas mong magsalita sa akin. Hindi mo ba ako nakikilala? Inis na wika naman ng babae sa kanya. Wala naman akong pakialam kung sino ka. Asawa kong pinag-uusapan dito. Ngayon, lumayas ka na dahil nangangati na yung kamay ko na sa pakinyang pagbumukha mo. Grabe pala tong asawa mo, Garrett. Fine. Tigilan ko na siya. Suko na ako. Nakangiting wika nito kay Ann. Congratulations. Dahil ikaw ang karapat-dapat sa pagmamahal ni Garrett. Maging masaya kayo. Hoping, ganun din ako. Wika nito sa katuluyang umalis. Ganun lang yun? Tanong ni Ann sa sarili. Akala ko lalaban pa eh. Matalim ang tingin na sinundan nito ni Ann. Han, pagtawag ni Garrett dito, lumingon si Ann sa asawa at matamis ang umiti. Nakita mo yon? Kaya ikaw, umiwas ka sa mga ganong klase ng babae ah. Mabuti na lang at tagpunta ka. Bakit ka nga pala nandito? Gusto ko na sanang umuwi mamaya sa bahay natin. Pwede mo na ba kaming sunduin ng anak mo mamaya? Nakayuko at tila nahihiyang wika nito kay Garrett. Talaga? Ibig sabihin, pinapatawad mo na ako? Tila nais tumalo ni Garrett sa tuwa nang marinig ang sinabi ng asawa. Marahan na tumungo si Ann at agad na lumapit sa asawa. Sorry kung pinahirapan pa kita. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo na yun gagawin. Gusto ko na pagkatiwalaan mo ko. Ako kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Sorry, Han. Nagselos kasi ako kaya ako nagawa yun. Pangako, hindi ko na yun uulitin. Wika nito na ipinakita na kataas sa kamay sa asawa. May sasabihin pa ako sa'yo. Pahabol na salita ni Ann. Ano yun? May kailangan ka ba? Wala naman. Kasi sabihin mo na, sinabi ko na gagawin ko lahat para sa'yo. Malambing na wika ni Garrett, kasunod ang paghawak sa magkabilang pisngi ng asawa.
Tumingin si Anne sa mata ni Garrett saka yumakap sa baywang nito. Buntis ako. Magiging tatay ka na ulit. Wika niya na nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Garrett. Agad na naramdaman ni Anne ang malakas sa pagtibok ng puso ng asawa. Kaya tiningala niya ito at nakita niya na tila maiiyak na ito. Han, ayos ka lang? Malambing na tanong ni Anne. Buntis ka talaga? Nauutal na tanong nito. Oo, 7 weeks na. Sagot naman ito. Ilang saglit na tumitig si Garrett sa mukha ng asawa habang marahan na hinahaplos sa mukha nito. Matapos noon, binuhat niya ito at tila bagong kasal ito saka maingat na inuupo sa malambot na sofa na naroon sa loob ng opisina nito. Han, kung alam mo lang kung gaano mo ako pinaligaya. Sobrang saya ko na malaman ko na anak ko si Lance at mas lalo na ngayon na madaragdagan ang ating pamilya. Salamat dahil simula pa lang ng gabing yun, binago mo ng buhay ko. Ang tagal kitang hinanap, kaya na makita kita. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan pa. Matapat na wika ni Garrett habang hawak ang dalawang kamay ng asawa. Ikaw din, malaking parte ng pagkatao kong binago mo. Binigyan mo ko ng isang mabuti at maunawain anak. Sagot ni Anne dito, kasunod ang masuyong halik sa labi. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Pala ko sanang lunurin ang sarili ko sa trabaho, pero mukhang mas nalunod ako ngayon sa kaligayahan. Masayang wika ni Garrett, sa kasunod-sunod na hinalikan ang labi ng asawa. Tawa naman ng tawa si Anne. Umuwi na tayo. Tanging nasabi ni Anne saka sila tuluyan lumabas ng opisina. Magkahawak ang kamay at baka sa mga ngiti sa kanilang labi. Tandaan natin, ang tunay na pagmamahal ay hindi nabubuo sa kasunduan, pera o pagpapanggap, kundi sa katapatan, tiwala at pananagutan. Kapag ang relasyon ay hinubog sa lihim, selos at takot, ito'y masisira. Ngunit kapag hinarap ang katotohanan, inamin ang pagkakamali at piniling magpatawad, nagiging buo ang pamilya at mas tumitibay ang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Pretend to be my girl.